Is it wrong to celebrate Christmas? Katanungan po ito, mga kapatid at mga kaibigan, na I believe very relevant sa ating kapanahunan. Lalo pa, siyempre, may mga tao na medyo frustrated dahil hindi nila magagawa yung dating celebration, mass celebrations and others in a larger scale dahil nga may mga restrictions, mga health protocol restrictions. And you know, very relevant nga ito na pag-usapan ngayon, mga kapatid, kasi kung minsan nakaka-focus tayo doon sa celebration per se, hindi doon sa bida ng celebration. Yun ngang celebrant. So, is it wrong to celebrate Christmas? Now, we will readily answer it through the Word of God. Romans 14:5, ano pang sabi dito? One man esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He who observes the day observes it to the Lord. And he who does not observe the day to the Lord he does not observe. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat, to the Lord he does not eat and gives God thanks. Ang context, bali mga kapatid, dito sa Book of Romans, chapter 14, ay tungkol sa mga bagay na pwede nating bigyan ng sarili nating tawag dito, judgment. Ha? Kasi ito, trivial matters, katulad ng pagkain. Ano ba ang hindi pwedeng kainin? Ano ba ang dapat kainin? Trivial matters in a sense na pwede kang kumain, hindi ka naman magkakasala. Pwede kang hindi kumain, hindi ka naman magkakasala. And similarly, ganun din ito dito sa pag-observe ng araw. Meaning, gusto ka mag-birthday. Ayaw mo mag-celebrate ng birthday, trivial matter yon in relation to spiritual things. So, let everyone be convinced or be fully persuaded in his own mind. Ang sabi ng verse 5. So, katulad din yan, mga kapatid, sa pag-celebrate ng Christmas. Sa pag-celebrate ng Christmas, ang magadali nating maintindihan, to celebrate Christmas is not wrong. Doon sa, based on that, the principle, doon sa binasa natin, it is not wrong. One observes the day, okay. Just celebrating your birthday, it's okay. And then, not to celebrate is also okay. Not to celebrate Christmas is not also wrong. Meaning, hindi mali kung hindi ka mag-celebrate. Pero siyempre, huwag mong hatulan o i-condemn yung nagsiselebrate. At yung nagsiselebrate naman, huwag namang hatulan itong hindi nagsiselebrate. Wala kasi ng kautusan sa Bible to celebrate Christmas or not to celebrate it. In fact, wala nga ng date, wala sa history, kung ano pa ba mga sources, wala talaga ng date na nagsasabi, December 25 nga, na isinilang ang Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao. Wala po. Sabi nga ng ibang mga scholars, it's very unlikely. Kasi pag ganitong December, medyo malamig doon sa Israel, hindi pwedeng lumabas itong mga pastor ng karnero para magbantay ng kanilang mga tupa. And during ng pagkasilang ng Panginoon doon sa sabsaban, alam natin, nandoon sa pastulan ang mga shepherds na binalitaan ng anghel. So sabi ng mga scholars, it's very unlikely that it is December. But rather, sabi nila, it might be between March or April. Sabi nila. Sa atin naman, it doesn't matter kung anong araw ka gustong mag-celebrate. It doesn't matter. What matter is the event talagang tunay na nangyari. Na nagkaroon talaga ng
period sa history ng sanlibutan na kung saan the second person of the triune God ay napunta sa sanlibutan ito, isinilang sa Birhen, isinilang doon sa sabsaban. So, hindi may pagkaila yan dahil historical fact po yan. Ganon din mga kapatid, sa kung anong araw ka gustong mag-celebrate, halimbawa, Christmas gusto ka mag-celebrate February or March or April, it doesn't matter. As long as the event and of course, the truth about it will be properly observed. And then of course, katulad din sa pag-celebrate ng Christmas, halimbawa, or rather ng birthday mo, halimbawa, isinilang ka February 29. So, anong ibig sabihin yan? Leap year yan, no? Mayroong 28 lang baga every year except on the 4th year. So, meaning, 3 birthdays ang mamimiss mo. Gusto mo mag-celebrate ng birthday mo February 28. Okay yun, walang problema yun. Katulad po diyan. But you know, the essence ng celebration is this. The bottom line is the glory of the Lord. Yun ang sinasabi doon sa Romans chapter 14. If you do not celebrate, do it for the Lord. If you celebrate, do it for the Lord. Ang ibig sabihin, ang dapat na nakafocus na nabibigyan ng kaluwalhatian sa ating celebration, hindi ang ating sarili, hindi kung anong mga adhikain natin per se. Mabigyan tayo ng regalo, yung may exchange gift and so on. It's not. But rather, the birthday celebrant, ika nga, yon. So 1 Corinthians 10, 31 and 32, maliwanag naman ito. Very inclusive po ito. Sabi dito, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, and that includes celebration of Christmas, do all to the glory of God. Okay? Celebration or non-celebration, whatsoever you do all to the glory of God. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. So, the sad thing in Christmas celebrations, gusto nating makita muna ito. Ito ang medyo malungkot sa nakagis na nating celebration. Ewan ko sa inyo, pero kami noon, maliit pa, pag yung time na conscious na kami tungkol sa buhay, talaga nagsiselebrate kami ng Christmas na hindi rin namin alam kung anong purpose noon. Basta ang alam namin, gagawin kami ng Christmas tree, gagawin kami ng mga parol, and then, doon sa Christmas tree, may nakasabit doon na medyas. Naalala niyo yon? At pinapaniwala kami na pag midnight daw ng December 24, then darating si Santa Claus. And then doon, lalagyan ng regalo yung medyas na isinabit namin doon sa Christmas tree. Grabe, at naniwala talaga kami doon. At kinaumagahan, may nakikita kami na nasa loob nga ng medyas na yon. So, ang buong pag-aakala namin na talagang dumating nga si Santa Claus at nilagyan doon ng regalo yung mga medyas namin. But later on, na-found out namin, ang naglalagay pala doon, ang mama namin at ang papa namin. So, hindi naman talaga totoo yan si Santa Claus. At marami pang tradisyon na nakita natin na medyo hindi naaayon salita ng Panginoon. December 24, paspas kami noon, kailangan maka-attend itong tinatawag naming May Tinis. Yon. Then, pag January, or rather, December 31, wala muna ng kung anong gagawin na mga paglalasing, wala ng inuman, ganyan. Kasi Magno-New Year dapat bagong buhay. So, those are traditions na dinaanan ko nung ako'y bata pa. At marami pang iba. Pero yung nakakalungkot, mga kapatid, hindi ang Panginoon ang nabibigyan ng kaluwalhatian. Ano naman ang pakialam ni Santa Claus? Halimbawa, yung tinatawag ng tradition Saint Nicholas na na-found out, hindi naman pala totoo yun. Anong pakialam ni Rudolph the Red
red-nosed reindeer. O reindeer. Nagkakamali-mali tayo. Anong pakialam doon? Bakit nandoon yun sa mga awitin na yun? Di ba? So, it seems to me na parang dinadivert tayo doon sa focus ng Christmas. Na sana ang focus ng Christmas must be the birthday celebrant, quote-unquote. Okay? That's the main focus. Kaya maigi siguro mga kapatid at mga kaibigan na pag-aralan natin ang talagang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, we start reading this. Luke chapter 2, 8 and 9. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Pakinggan po niyo ng maigi ang message ng angel. Sino ang ibinabalita ng angel dito sa mga shepherds? Ha? It's not Santa Claus. Maliwanag naman yan. It's not Mama Mary. It's not Joseph. Oh, ha? Si Jesus Christ ang ibinabalita. Unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Pinagpaliwanag pa. Ha? You will find him lying in a manger. Christ the Lord, the Messiah, Panginoon, tagapagligtas, hari, and yet isinilang doon sa sabsaban. At makita niyo mga kapatid na nagsidalaw nga itong mga shepherds. Nagsidalaw sila, of course, with faith in their hearts, sabi ng verse 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So nandoon, makita niyo ang focus. It is to the glory of God. So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. So makita nyo, talagang it takes faith to really do that and visit. Kasi parang imposible. Panginoon, hari, isinilang sa sabsaban. Pero itong mga taong ito, makita nyo, because of their humble spirit, God revealed to them kung sino nga itong ipinanganak doon sa sabsaban through the angels. Pero sabi nila dito, the Lord has made known unto us. So anong nangyari? They came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Now when they had seen Him, of course, nakita rin nila si Joseph at si Mary. Pero makita niyo ang focus. Ang focus, si Jesus. Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. Kita niyo ang bida? Ha? Ipinahayag nila ng lalo pa ang patungkol sa anak o sa sanggol na isinilang doon sa sabsaban. Basahin po ninyo ang story about Christmas. Pagpunta mo sa Matthew chapter 2, ganun din, makita mo. Yung mga wise men, nang pumunta sila doon, it's no longer in a manger but in a house, then doon sinamba nila si Jesus. Di ba? Hindi naman si Mary, hindi naman si Joseph. Then, ang binigyan na nilang regalo, si Jesus pa rin. Yun. Kaya nagtataka tayo dito sa klaseng celebration na kung saan na out of focus ang Panginoon at tayong nagiging bida. Kailangan makatanggap tayo ng regalo. Kung hindi, medyo nagtatampo. Ganun yun. So, ito ang malungkot. But then, ito ang payo na gusto nating pag-aralan. How do we celebrate Christmas in such a way that it will glorify the Lord Jesus Christ? Hindi ang ating mga sarili at hindi yung kung sino mga
ang mga tawag dito props doon sa kung drama pa yon ha. Hindi, kundi ang focus talaga doon sa bida. How do we celebrate Christmas in such a way that it will glorify the Lord Jesus Christ? Number one, don't forget who He is. Okay, so don't forget who He is. Huwag mong kalilimutan kung sino itong ipinanganak doon sa sabsaban. Kasi kung makaligtaan mo yan, then ma-out of focus ka nga. At kung iyang akala mo ordinaryo lang na tao yon, then ang iba nga hindi mag-celebrate. Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi yan nagsiselebrate. Kasi sa kanila, hindi man dapat yon bigyan ng celebration. Okay? Don't forget who He is. Of course, maliwanag naman sa mga talata na ito. Basahin ninyo yan. Ulit-ulit, binabanggit natin yan. He is the eternal creator. Okay? Eternal creator. Yet, lying in a manger. Ito nga, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo na parang paradox. Ha? Eternal creator, may-ari ng lahat, nang pumunta dito, hiniraman ang kanyang higaan. Hiniram doon sa mga baka. Grabe ano? Nang mamatay, hiniraman ang kanyang libingan. Hiniram doon kay Joseph of Arimathea. So, don't forget who He is. Huwag mong kalilimutan yan. Napakahalaga niyan, mga kapatid. Ha? He became poor so that we, through His poverty, might be rich. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. At ano ito? Ang tinuturo dito. Hindi ito material riches per se. More than that. More than that. So makita niyo mga kapatid na ang ibinibida dito ay ang Kristo ng Biblia at ang kanyang katangian na incomparable. He is the incomparable God in holiness, beauty, and power. Walang makapantay sa Diyos na ito. Sa kabanalan, sa kagandahan, at sa kapangyarihan. Yet He humbled Himself to pick us up out of the dunghill and made us sit together in heavenly places. Magandang pagbulay-bulayan po natin ang ganyan. Hindi yung kung anong mga suman at biko, kung anong mga pagkain, wala namang problema sana kung magsipaghanda kayo. Total, mayroon namang ibinibigay ngayon dito nga sa amin, sa Sorsogon, kangi-kangi na lang. May nagbigay ng parang pang-Christmas. May spaghetti, may panghalo doon sa spaghetti. Okay. Kagandahang loob ng mayor ng Sorsogon City. Okay? That's good. That's good. So, okay naman kung mag-celebrate kayo na may pagkain. Pero huwag kayong mag-concentrate doon sa pagkain per se. Magandang pagbulay-bulayan ang tungkol sa persona ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang katangian na bagamat siya nga ay mayaman, bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan, subalit napunta siya dito sa libutan at ang pakay niya ikaw at ako. Di ba? Ito, pakinggan niyo mga verses na ito. Exodus 15:11, sabi dito, Who is like unto thee, O Lord, among the gods? O nga, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga pagano, ikumpara niyo dito, wala. Ni sa dulo ng kalingkingan. Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Oo nga, walang kapantay ang Panginoon. At ito pang mga talatang ito. Grabe ito, ang talatang ito. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles Himself to behold the things that are in the heavens and in the earth. Sino ba ito? The Lord Jesus Christ. Sino makapantay sa Kanya? Nandiyan siya sa kataas-taasan. Pagkatapos iniwan niya yon, nagpakumbaba siya. At sabi pa dito, He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap or the dunghill, that they may sit Him with the princes of His people. Grabe, kapatid. So pagbulay-bulayan natin ito, the person and the work of Christ.
At kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon, matamis ito mga kapatid. Matamis sa puso yan. Kahit walang panghanda ngayong Christmas, dahil sala talaga tayo, naapektahan ang budget natin. Wala na ng budget para sa Christmas. Basta lang makakain tayo. Okay yun. Ang Diyos ng Biblia, kaya kang bigyan ng kagalakan at kaya kang makapagsamba sa Kanya sa gitna ng kasalatan. Yang problema, may mga tao ngayon, dahil napigilan itong pag-celebrate nila na kung saan ang celebration nga, nandoon yung inuman dito, inuman doon, celebration with their friends, at hindi naman talaga nakapagbibigay luwalhati sa Panginoon. Ang iba, agrabyado na hindi makalabas ng bahay, doon lang sa bahay nila mag-celebrate. Pero hindi ganyan. Anywhere, anytime we can celebrate, we can worship the Lord. Kangin-kangina lang, nabasa ko yung balita, okay, rather na panood ko yung balita. Medyo fresh news ito ata. Na nagkaroon ng another strain of COVID-19 virus. At doon pinag-uusapan na sa Great Britain. Nagkaroon na ng conference yung president nila si President Boris Johnson, dahil ito daw na dumating na na another strain, a variant virus of COVID-19, ito ay mas mabilis makapaghawa, mas mabilis, 70% more contagious than COVID-19. At dahil doon, sabi ni President Boris, wala muna nang lalabas ng bahay, mag-celebrate na lang sa bahay nila ng Christmas. Okay? So, pwede ang ganon. But remember, ang dapat na nagiging bida sa celebration ay ang Panginoong Hesukristo. Yun ang ipinufocus natin dito. Okay. Pangalawa, don't forget why He came. So, ang una, don't forget who He is. Huwag niyong kalilimutan kung sino yan siya na ipinanganak doon sa sabsaban. Pangalawa, huwag niyong kalilimutan kung bakit siya napunta dito. What is His glorious purpose? Now, negatively, He did not come to make us materially wealthy and physically healthy. Nang unang pagparito ng Panginoong Hesukristo, yun yung incarnation, hindi ang kanyang layunin para bigyan tayo ng karangyaan at bigyan tayo ng kalusugan na hindi na tayo magkakasakit. Ito, ang nagtuturo yan, hindi ang Panginoon, kundi itong mga prosperity gospel preachers. Na kung ikaw daw ay tunay na sasampalataya sa Panginoon, then yayaman ka at hindi ka na magkakasakit. Yon. Ano mang hingin mo sa Diyos, ay ibibigay ng Panginoon. Kaya kailangan daw magbigay ka ng ikapo, parang seed money, para pagpalain ka ng Panginoon. Ay grabe pandaraya. Ang nangyayari, itong mga preachers, mga prosperity gospel preachers, yun ang yumayaman. At ang constituents nila lalong naghihirap. So, dahil yun sa maling pananaw at maling pakaintindi ng layunin ng pagparito ng Panginoon, He did not come to make us materially wealthy and physically healthy. Sa Panginoon naman kasi, mayaman ka o mahirap ka, ang tinitingnan ng Panginoon, sino ang minamahal mo? Maari kang mayaman, pero ang minamahal mo pa rin, ang talagang number one na iniibig ng iyong puso ay ang nagbigay sa iyo ng kayamanan. And it is not wrong to be like that. Maari ka namang mahirap, pero ang nasa puso mo, inggit ka sa mayaman, galit ka sa Diyos dahil sa kahirapan mo. So hindi ka masaya. You're so covetous. And minsan hindi natin naiintindihan yan. Covetousness is an attitude of the heart. Pwede kang napakahirap pero covetous ka. Pwede ka namang napakayaman but you're not covetous. Okay? But the point is, it doesn't matter kung anong kalagayan natin, mahirap man o
mayaman. See to it na hindi natin minamahal ng sobra hindi natin minamahal ng mas pa ang kayamanan o ang kalusugan kaysa Diyos na nagbibigay niyan. Okay? He allowed his friend Lazarus. Itong mga argument, madali lang maintindihan ito eh. He allowed his friend Lazarus, whom he loved, to get sick and die. So, mayroon tayong mga preaching dyan. Oo nga, tunay na iniibig ito. Kaya nang kontrolin ang virus, pero tinulutan pa rin niya na magkasakit si Lazarus. Friend niya yon. Iniibig niya yon. Nagkasakit, hindi niya binisitahan, hinintay na mamatay. And then of course, binuhay niyang maguli. So he did not come to bring peace on earth nor to solve our social problems. Ito dapat naintindihan natin ito. Dahil matagal na ang sanlibutan ito, ganun pa rin ang adhikain ng maraming mga tao magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng kapayapaan. Wala nang away, wala nang gera. Napakaganda na ganun. Napakasarap pakinggan. Pero tingnan ninyo, ang mga nag-a-advocate nito, sila mismo nakikipag-away. Di ba? Mayroon ng First World War. Sino nagbida-bida doon? Mayroon ng Second World War. Okay? At matapos yun, parang nagkaroon ng yung pag-unite ng lahat ng mga bansa. At sabi ko sa inyo, doon sa Switzerland, nilagay nila yung Isaiah chapter 2 na they will turn their swords into plowshares. Kasi nag-akala sila na wala nang gera, wala nang labanan. Pero maya-maya lang, isang taon lang nakalipas, after the Second World War, mayroon ng labanan. At kung hindi natin ito naiintindihan, madali tayong mabihag, madali tayong masilo ng mga propaganda, nitong mga so-called peacemakers but they're actually conquering simple and small nations. Okay? Alisin mo ang armas mo dahil peace tayo. Pag inalis mo ang armas mo, ano mangyari? I-invade ka nila. Wala ka ng armas eh. Okay? Pero kung naintindihan natin ito, na purpose ng Panginoon, ay hindi tayo madadayaan. Ito, especially speaking now to the policymakers. Okay? Ito, sabi ng Panginoon, Matthew 10:34, "Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword." Okay? Maliwanag ba yan? Hindi nga siya napunta dito para mag-establish ng kaharian during His first advent. Hindi. Matagal pa yun. Pag nagkaroon na ng Great Tribulation at doon magkaroon ng Battle of Armageddon, saka lang darating ang Panginoon upang maghari sa libutan ito. Pero sa ating kasalukuyang panahon, hindi. Sabi ng Panginoon, I did not come to bring peace on earth. I come to bring sword. And then sabi niya sa verse 35 and 36, "For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a man's enemies will be those of his own household." Now, of course, ito, makikita natin ito kung ang isa ay tunay na naging mananampalataya sa isang pamilya, nagiging kalaban siya ng mga hindi mga tunay na mananampalataya. At least, in a period of time, mayroong tinatawag persecution. Sa akin, real na real po yan. Ang first persecutor ko, ang mother ko. Kasi sabi niya, ang problema sa'yo, nagbago ka ng relihiyon. Ang sagot ko sa kanya, hindi po ako nagbago ng relihiyon. Ayaw ko na po sa relihiyon. Gusto ko si Jesus Christ. Ang sagot niya, bakit hindi kami Jesus? Sabi ko, I don't know. Kayo, parang mahina ang Jesus ninyo, palaging nakapako. O parang mahina ang Jesus ninyo kasi mayroon pang mga katulong para magligtas. Si Jesus, isa lang na Savior. Galit noon ang mama ko. Pero later on, nakita niya ang pagbabago ng buhay. And then later on, nakarinig siya ng Ebanghelyo. Then, ang mama ko ay naligtas. I was also persecuted by my father. Okay? Sabi ng papa ko, wala na akong anak. Wala ka ng ama. Nagpagpaalam kasi ako para mag-eskwela sa Bible School. Nag-resign ako sa trabaho ko. And then, nag-decide ako na pumasok sa Bible School. I was disowned by my father.
So, ito nga, a man's enemies will be those of his own household. So, however, of course, later on, naging Christian din ang father ko. Ang point, mga kapatid, is dapat naintindihan po natin ito. Hindi nga po na kung magtunay ka na mananampalataya, ay talagang lahat bed of roses na. Hindi po. Sabi ng Panginoon, in this world, you shall have troubles. Oh, ganun yun. Now, John 18:36, another verse. Jesus answered, my kingdom is not of this world. Sagot niya ito kay Pilato. Nang tinatanong siya, hari ka nga ba? Sabi niya, my kingdom is not of this world. So meaning, hari nga siya. Pero sa panahong yaon, hindi pa po panahon para maghari po siya. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. So, maliwanag naman ito mga kapatid. Kaya nga, sa ating kapanahunan ngayon, ina-advise ko ito sa mga, may nagpapa-advise kasi, mga pastor, gustong magkandidato. Sabi ko, tingnan mo lang kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Panahon ba ngayon para tayo ay maghari? Hindi pa po panahon. Balang araw, ang mga tunay na mananampalataya ay maghahari kasama ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 1,000 taon. Diba? Okay. So, He came to solve the greatest problem of mankind. Ito na positively. He came to solve the greatest problem of mankind. So, alamin mo ang pinakalayunin ng Panginoon. Bagamat ang Christianity, meaning kung mayroon ka na ng relasyon kay Jesus Christ, nakapagbibigay ng advantage upang sumagana ang iyong buhay. Dahil natututo ka ng magtrabaho ngayon, hindi ka na yung pabanjing-banjing, nagbibilang ng dumaraan ng mga sasakyan katulad ko noon. Pero, nang makakilala ka sa Panginoon, yun, nagkaroon ka ng progressive mind, productive mind. Okay yun, di ba? Pero the main purpose why Christ came is to solve the greatest problem of mankind. Huwag na huwag kayong magkakamali dyan. Okay? So, ito nga ang verse, Matthew 1:21. Sige po, sabayan po ako ninyo. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. Doon mismo sa pangalan na Jesus, ang kahulugan niyan, Savior siya from sin. Okay? He will save his people from their sins. Hindi in their sin. Meaning, hahanguin ka doon sa kasalanan. Hindi lang sa penalty ng kasalanan, kundi maging sa kapangyarihan ng kasalanan at balang araw maging sa presensya ng kasalanan. Oh, that's great. That's the purpose, the main purpose, ultimate purpose ng Panginoong Jesucristo nang siya ay pumarito sa sanlibutan ito for the first time during His incarnation. Huwag niyong kalilimutan yan. That's why, palagi yung sinasabi, nag-celebrate tayo ng Christmas, i-connect palagi yan sa cross. I-connect yan palagi doon sa nangyari sa cross. At i-connect din yan sa darating na panahon na maghari ang Panginoong Jesucristo. Dahil itong essence ng Christmas Okay? Luke 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Maliwanag naman po talaga yan. Okay? The Son of Man has come to seek, para hanapin at iligtas ang mga nawala. Sino yon? Tayo. Nawala tayo sa kasalanan. Para tayong mga tupa na naligaw at hindi makabalik sa Diyos. Iniwan ng Diyos, the second person of the triune God, ang langit na punta sa libutang ito. Binayaran ng kasalanan mo at ang kasalanan ko. Siya ang nagbigay pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Dahil doon, dahil tapos na binayaran ang ating mga kasalanan, ini-extend na ngayon ng Panginoon ang forgiveness libre sa mga tunay na mananampalataya. That is His main purpose. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon. Then, He came to destroy the works of the devil that He may set us free from bondage. So, hindi lang yun ang layunin niya para tayo iligtas, patawarin sa ating mga kasalanan,
kundi para wag na tayong alipinin pa ni Satanas at ng kasalanan. Okay? Sabi ng verse na ito, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil. Yun nga, pamagitan ng kamatayan, tinalo niya yung bida-bida sa kamatayan, yung may kapangyarihan sa kamatayan, ang diablo. Okay? Paano niya yung tinalo? Siya ay nagkatawang tao. Siya ay nagbayad ng ating kasalanan at nabuhay na maguli. Likewise, mga kapatid, sabi dito sa Hebrews 2:15, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Nirelease tayo. Iniligtas tayo. Hinango tayo. Dahil tayo mga takot sa kamatayan. Inaalipin tayo ni Satanas dahil takot tayo sa kamatayan. Nagkasakit lang. Ganun na. Ang iba nga, dahil sa katakot sa kamatayan, nagkakaroon ng mental depression. Na sana, hindi naman dapat katakutan kung tunay ka na nakatitiyak na makapasok ka sa langit. Sabi pa nga ni Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. And then, doon sa 2 Corinthians chapter 5, sabi niya, I'm willing to be absent from the body. Very confident ako. At kung pwede lang, I want to be absent from the body, present with the Lord. So, there is that eagerness to meet the Lord. Now, another thing na hindi natin masyadong maipapaliwanag ngayon, pero mas mabuti daanan ko na po. Pero kayo po na sumusubaybay sa akin sa pag-aaral ng Book of Romans, tatalakayin po natin ito doon ng mas detalyado. He came to crucify us with Him. Grabe Minsan hindi ito na-emphasize, pero tandaan po ninyo, He did not come just to solve the problem of sins, plural. He came to also solve the problem of sin, that is the nature, our being. Hindi lang yung problema sa doing natin, kundi ang being natin, ang pagkatao natin. He came to crucify us with Him. Ito ang verse. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ito mga kapatid, sabi ko sa inyo, i-detalye po natin pagdating natin sa Romans chapter 6. So, nung nakalipas na araw, nag-discuss tayo sa Romans chapter 5. So, palagi kayong magsubaybay. Invite your friends, na manood, makinig, mag-comment, magtanong kung may katanungan doon sa pag-aaral natin sa Book of Romans. At lalong ma-enhance ang ating kaalaman kung nagtatanong po kayo. Okay? So, pag-aaral natin ito ng gusto. Now, how do we celebrate Christmas in such a way that it will glorify the Lord Jesus Christ? The last thing, ito po. Don't forget why this story was recorded. Okay? Primero, don't forget who He is. Don't forget why He came. Don't forget why this story was recorded. Bakit ito ipinasulat pa? Bakit ipinasulat? Bakit hindi lang kwento, yung parang mouth to ear na pagkukwento? Mouth to ear. Of course, the first answer, I believe, so that our faith will be strong and stable. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin may basis talaga na talagang totoo at hindi nagbabago-bago. Yun, stable. Bakit? Nasulat Di ba? Kung ikinuwento lang ng mga shepherd, tapos yung mga nakakwento, ikinuwento rin, at so on and so forth, ikinuwento lang, maya-maya pagdating doon sa last person na kukwentuhan, baka iba ng istorya. Baka iba ng istorya. Di ba? Kaya, ipinasulat. May 4 na sumulat sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa ba sapat yun? Si Matthew, isinulat ang pagkasilang ng Panginoong Jesucristo. And of course, pinoportray doon na si Jesus Christ is King. Si Mark, isinulat naman ang pagiging alipin ng Panginoon na nagpasakop sa kanyang Ama. He is the perfect servant. Si Luke,
Sinulat naman niya ang tungkol sa pagkatao ng Panginoong Jesucristo. He is the perfect Son of Man. Si Luke po yon. And then, si John, isinulat naman niya ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. 4 na mga sumulat ng buhay ng Panginoong Jesucristo, seeing Him in different angles. So, sufficiente. Makita niyo mga kapatid, when you study that, then makita mo, walang kaduda-duda na dapat siyang sampalatayanan natin. Walang kaduda-duda na kung nanampalataya ka, sigurado at tiyak ang kaligtasan. Why? This was written. Okay? Ito, tingnan niyo ang verse 22. So all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet saying. Yon. And then of course, ang susunod yan, behold, a virgin shall come. Behold, a virgin shall bear a child, rather. A virgin shall bear a child, and thou shalt call his name Emmanuel. Okay. The point now is, nasulat. Mayroong dokumento. Kung pag-aari pa, dapat dokumentado. Dahil kung hindi, nako, wala kang batayan doon. So, don't forget why this story was recorded. And lastly, so that we will passionately share Christ with our lips and with our lives. Nasulat ito para pag naunawaan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, katulad ng mga shepherds, we will make it known widely. Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning His child. Yan ang purpose. So, kwentuhan ninyo ang inyong mga anak. Hindi yan kung anong mga istorya na hindi naman totoo, mga Cinderella, kung ano. Turuan nyo ng totoo, ng tama. At kung sino itong Kristo. Turuan nyo ng Christ-centered celebration. Yun. So, ito mga kapatid, isang malaking pribilehiyo na kung tayo ay tunay na naligtas, tinatawag tayo ng Panginoon na maging bahagi sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo at ng kanyang pagliligtas sa lahat ng mga bansa. At sabi ko sa inyo, ito ng pagkakataon ngayon. Bakit? Andito tayo sa Pilipinas. Kung i-share ninyo sa mga friends niyo sa ibang bansa, at baka naman gamitin ng Panginoon yan, di ba? Makakarinig sila ng ebanghelyo. Makakarinig sila kung paano ang isang taong makasalanan katulad ko at katulad mo mapapawalang sala ng Diyos. So ito na po, samantalahin po natin ito mga kapatid. Hindi na sa panahon ng celebration ng Christmas, ang gusto natin maging bida tayo o kaya kung sino mga taong gusto nating bigyan ng kaluwalhatian. That's bad. That's bad. In this Christmas season, huwag niyong kalilimutan kung sino yan na ipinanganak doon sa sabsaban. Huwag kang magkakamali dyan. Kung ano ang kanyang layunin, bakit siya nagkatawang tao? At bakit ipinarecord ang bagay na ito para magpatuloy hanggang sa henerasyon natin na ikuwento, ituro, ipahayag yan ang katotohanan ito. Sana kasama ko kayo mga kapatid at mga kaibigan sa ganitong passion to share Christ with our lips and with our lives. Thank you very much. God bless us. At sana sa ating pagbabalik o sa muling pagbabalik natin, then lalo tayong maging mga masigasig na daanan, a vessel of God's mercy to others. God bless us.